Pinangangambahang maapektuhan sa anihan at magdulot ng taas presyo ng bigas ang naghihigpit na supply ng fertilizer o pataba bunsod ng giyera sa Middle East. Nakatutok si Darlene Cai. Masaya ang ilang magsasaka sa Santa Rosa, Nueva Ecija na nasa 26 to 27 pesos per kilo ang presyo ng palay ngayon. Pero baka raw bumaba ang presyo pagsapit ng anihan. Ang pagpapababa kasi ng farm gate price ng palay ay isa sa pwedeng gawin para di lalong sumipa ang presyo ng bigas ngayong apektado ang lahat ng mahal ng petrolyo. Doble dagok pa sa kanila kung ipapasa sa kanila ang dagdag gasto sa langis sa mga rice trader. Kapag nangyari yon, baka mapilitan daw silang tipirin ng fertilizer o pataba at iba pang gamot sa pagtatanim. Tulad ng mga inputs, pagka tinipid mo yung pasok sa bukid, baka naman tipirin din po tayo sa pag-ani, kaya dapat ibibigay din po natin kung ano yung sapat na pangangailangan ng palay natin at saka ng lupa natin. So ganun po talaga, sa may presyo na lang po talaga tayo babawi sa sana. presyo na lang po talaga. Problema pa ang mahigpit na supply ng fertilizer dahil sarado ang Strait of Hormuz na kontrolado ngayon ng Iran. Ayon sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, dapat paghandaan na ito lalo't inaangkat pa mula sa gitnang silangan ng 13% ng chemical shipment sa bansa, kabilang ang mga fertilizer. Ang China nag-anunsyo ring maghihigpit muna sa export nila ng fertilizer. Sabi naman ng Department of Agriculture, may 284 days na stock tayo, which is about 9.5 months. So medyo komportable yan kung naka-stockpile talaga sa atin kasi mahirap i-stock ka. Ang alam ko, yung fertilizer, mahirap matagal i-stock yan, nade-degrade din yan. Kapag nagmahal ang fertilizer dahil sa gipit na supply, baka magbawas ng pag-apply ng pataba ang mga farmer, bababa ang ating ani, bababa ang supply, tataas ang presyo sa mga consumer. sabi ng Agriculture Department, mamamahagi sila ng 50 million pesos na ayuda sa libu-libong magsasaka. 5,000 pesos ang matatanggap ng bawat magsasakang gumagamit ng mechanized equipment. Kwalipikado raw ang mahigit 7,000 magsasaka na nakalisa sa Registry System of Basic Sectors in Agriculture. Tiniyak naman ng National Food Authority o NFA na may sapat na supply ng bigas. Kayang pakainin ang buong Pilipinas ng 10 araw. Sa national buffer stock naman, meaning hindi lamang NFA, kundi pati yung pribadong sektor, pati yung mga ating mga household na may hawak na, tinatayang nasa more or less 55 hanggang 61 days to last ang ating supply. So wala po tayong dapat ipangamba. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, nakatutok 24 oras.